Hello, at welcome sa Movie Recaps 2023. Ako nga pala si Jack, ang creator nito. Ngayon ating i-recap ang blockbuster hits noong 2017. Ito nga pala ang first time na magtatagalog ako. So kung magustuhan mo ito, comment, like and share naman dyan. Sit back, relax, at enjoy the show. Sa lungsod ng Los Angeles, si Detective Mark ay nagluksa sa pagkamatay ng kanyang asawang si Rose, na nagdulot sa kanya ng problema sa pag-inom. Ngunit kailangan niyang bumalik sa istasyon nang malamang na aresto ang kanyang anak na si Trent dahil sa away. Nahikayat ni Officer Garcia ang kalaban na hindi na magdemanda, kaya nakalaya si Trent at pinagsabihan naman ng husto ni Mark. Naging malamig ang kanilang samahan mula nang mamatay si Rose at lalo pang naging masama nang malaman ni Trent na sa alak ginastos ni Mark ang pera na panggasolina. Kaya nagpa siya silang mag-subway na lang, at sa subway ay nag-iwan ng pera si Trent sa bulag na si Sarge. Sa tren kinukuskus ni Mark ang singsing ni Rose at nagpa siya na pakinggan ng kwento ni Trent na nagbigay daan para makapag-bonding nang bigla na lang huminto ang tren at may maliwanag na asul na ilaw na lumitaw sa kalangitan. Tanggap ni Audrey ang mensahe sa radio na nagsasabing huwag tumingin sa ilaw. Nang mangyari ulit ang paglindol, nagpa siya ang grupo na lumikas, at sa kanilang paglalakad ay narinig nila ang mga misteryosong ingay na galing sa itaas. Samantala, lumabas si Garcia sa banyo at nakita niyang wala na ang ibang tao maliban kay Officer Jones. Kaya nagtungo sila sa labas at nakita ang maliwanag na ilaw. Sumunod ang lahat sa maliwanag na ito maliban kay Sarge na hindi naiperwisyuhan dahil sa kanyang kaguluhan. Nakarating sa estasyon ang grupo sa ilalim ng lupa at sinubukang humanap ng ligtas na daan upang makatakas, ngunit may isang babae na desperado nang makabalik sa kanyang pamilya kaya tinangkang magtungo sa hagdanan palaba. Dito ay pinigilan siya ni Trent, ngunit pareho nilang natingnan ng ilaw, kaya umiitim ang kanilang mga mata. Napansin ito ni Mark at isinara ang kanyang mga mata para hawakan si Trent at maiwasan sa paghatak ng liwanag. Nalaman ni Mark na galing sa spaceship ang liwanag kaya tumakas sila. Kasama sina Audrey at mga survivor, sila ay bumalik at naglakad sa mga tunnel. Doon nagkita sila Garcia, Jones, at Sarge, na sumali sa grupo upang hanapin ang ligtas na daan. Binigyan din ni Garcia si Mark ng baril upang maprotektahan ang sarili. Pagkatapos ay, nakakita sila ng bintana kung saan nakita nilang inaatake ng Air Force ang spaceship. Nakakuha ng signal si Jones sa kanyang radyo at humingi ng tulong subalit tinanggihan dahil sa planong bombahin ang syudad kahit pa mayroong mga nakaligtas. Madaling pinabagsak ng spaceship ang mga sasakyang pandigma ng Air Force, at habang nagbabagsakan ng mga bomba at eroplano, ang tunnel ay gumuho. Agad tumakbo ang grupo, ngunit ang mga hindi kilalang nakaligtas ay namatay. Natagpuan ng iba sa grupo ang isang butas sa kisame, ngunit bago sila nakalabas, lumitaw ang isang alien sa loob ng tunnel at inatake sila. Inabsorb ng nilalang si Garcia bago magpakita ng liwanag at muli naakit si Trent, at sinimulan ni Mark na barilin ito hanggang sa mamatay. Nagtaka si Jones kung bakit gusto silang buhay ng mga alien, ngunit hinayla si Jones upang tanggalin ang kanyang utak. Binaril ni Mark ang alien para makatakas ng iba, ngunit hinayla siya ng alien. Salamat sa emergency plan ni Audrey, ibinato niya ito kay Mark, na ginamit ito upang pabagsakin ang nilalang. Pagkatapos nito, isinakay niya ito sa loob ng tangke ng gas ng isang sasakyan na nahulog sa butas. Kapag sinusundan ng nilalang ang grupo habang tumatakbo, sumabog ang sasakyan at namatay ito. Ngayon na nasa labas na sila, nakita nila na nagpapadala ng isang malaking alien ang spaceship upang sundan sila. Nagtakbuhan ang grupo, ngunit masyadong malapit na ang alien, kaya si Garcia ay nanatili para makabili ng panahon para sa kanyang mga kaibigan. Ang mga bala ay walang epekto, kaya patay siya. Nakakita sila ng helicopter, ngunit bigla na lamang nahamurang ang malaking alien at pinasabog ang mga helicopter. Pagkatapos, umandar na ang spaceship at dali-daling kinuha si Sarge. Bumalik ang alien sa ship, kung saan ipinakita na malaking alien na ito ay isang robot pala. Matapos masakop ang Estados Unidos, lumipat na ang alien ship sa ibang lugar upang magnakaw ng mga tao. Habang, si Mark ay nagising na puno ng mga bangkay at alien. May isa pang nilalang doon, na robot din, na naghahanap ng mga utak ng mga tao. Iniwasan ni Mark ang mga tentikulo at subukan hanapin si Trent, at nang binaril niya ang robot, napansin siya ng alien captain sa kanyang sensors at binuksan muli ang kanyang beam. Hinigop ang ibang katawan, habang sinubukang kunin ang utak ni Mark. Binaril ni Mark ang robot at nahulog siya sa palabas ng spaceship. Muntika na siyang nahulog pero buti na lang nakakapit. Bumalik si Mark sa loob at natuklasan na ang mga utak ng tao ay inilalagay sa mga robot at ginagamit bilang mga sundalo. Ang tanging totoong buhay na nilalang dito ay ang kapitan. Hindi alam ni Mark na sinusundan siya ni Jared, patuloy na tumatawid. Nakakita ng mga katawan na nagmumukhang itinataboy ang mga itlog na may mga sanggol sa loob. Bigla na lamang siyang inatake ng isa sa mga robot na may tentacle, ngunit nasagip siya sa tamang oras ni Jared. Na ang mga mata ay pula, di katulad sa ibang alien na bughaw, mayroon pang ibang mga kalaban na paparating, kaya sinundan ni Mark si Jared sa isa pang silid habang ipinaliwanag nito na nais niyang hanapin ang kanyang anak na lalaki. Pinaikot ni Jared ang binti ni Mark bago siya dalhin kay Elaine, na 3 buwan ng buntis ngunit malapit ng manganak. Ipinaliwanag ni Elaine na nang una niyang makita ang liwanag, agad siyang nabuntis.
Sa kabilang banda, si Jared ay naging mas malakas sa bawat pagtingin niya rito, na nagbigay sa kanya ng pagkain yon. Kapag nilagay ng alien ang kanyang utak sa robot, nanatili si Jared na may kakayahang makatuklas ng kanyang sarili. Karaniwan ang kinukuha ng alien ang mga sanggol mula sa kanilang mga tiyan, ngunit iniligtas ni Jared si Elaine mula sa trahedya na yon. Tinulungan ni Mark si Elaine na manganak ng isang malusog na sanggol na babae, ngunit sa kasamaang palad, namatay si Elaine sa proseso. Hindi nila napansin na ang mga mata ng sanggol ay nagliwanag ng pula. Nagising sina Trent at Audrey na nakasabit. Nakakuha si Trent ang isang flare mula sa bulsa ni Audrey at tinadtad ang kanyang vine, sa kanya itong hinayla at itinulak si Audrey. Samantalang nakita rin nila si Sarge sa isang vine. Pagkatapos umalis sina Jared at Mark, natagpuan ng kapitan ng bangkay ni Elaine at nagsimulang hanapin ang sanggol. Dinala ni Jared si Mark sa armory, kung saan binigyan niya ng armas ng alien na direktang kumonekte nerbyo sa kanyang braso. Pagkatapos, nagsimula si Jared na maglagay ng mga bomba upang pumutok ang ship. Gamit ang computer, nahanap niya kung saan naroon si Trent. Dumating ang kapitan, nilabanan ni Jared ang kapitan, at nagkita si Mark at Trent na sumigaw habang nakasabit sa vine. Sa pamamagitan ng pagsisiksik sa baging, nagawa ni Trent na iligtas si Sarge, ibinaba ni Mark ang sanggol at pumunta sa hagdan upang tumulong. Humawak si Trent sa kamay ni Mark ngunit mas malakas ang robot at nahulog si Trent, kinuha ang utak at tinapon. Isang tentakulo ang humawak kay Audrey, kaya tumalon si Mark at sinaksak ito gamit ang alien blade na ibinigay sa kanya ni Jared. Nakaligtas si Audrey, ginamit niya ang kanyang blade upang patayin ito. Sa kasamaang palad, napatay ng kapitan si Jared. Nagkunwari si Jared na may hawak pa siyang bomba sa kanyang kamay. Pumunta ang kapitan sa vine room at sinubukan ni Mark na saksakin, ngunit biglang huminto blade, na nagbibigay ng pagkakataon sa kapitan na habulin ang sanggol. Pinigilan ni Sarge, ngunit nasugatan siya habang kinuha ni Audrey ang sanggol. Habang lilinggan ng kapitan upang habulin siya at si Mark. Matagumpay na napaputok ni Jared ang bomba, nag-crash sa Laos, Cambodia. Nakita ng ninasua at kanya na nagtatrabaho sa isang kardilyo. May mga pulis nagsusumikap na pigilan ng mga robot na mga alien, nakipaglaban si Sua ng isang opisyal. Habang si kanya ay abala sa pagpuksa sa robot gamit ang isang flamethrower. Lumapit ang magkapatid sa ship at nakita nila ang isa sa mga itlog na nalaglag, kinuha nila at inilagay sa bag. Nakaligtas naman sina Mark, Audrey, at ang sanggol. At buhay pa rin si Sarge pero halos hindi na nakakatayo dahil sa kanyang sugat. Samantalang buhay pa ang kapitan at ginawa niyang robot si Trent, na nakakita ng kanyang mga alaala sa loob ng isang segundo bago pangasiwaan ng programming. Nakarating na sina Mark at ang iba sa baybayin, at nakasalubong ang magkapatid. Habang nag-aaway sila tungkol sa kanilang mga layunin, namatay na si Sarge sa sugat. Tingin ni Sua ang mali siya at sumang-ayon na isama sila, kung saan nasiprisa si Audrey sa sanggol na lumalaki ng napakabilis. Naghugas si Mark ng kamay, si kanya naman chinik ang bulsa at nakakita ng badge. Iniisip ng magkapatid na siya ay isang especially iya. Sumalakay si Sua kay Mark at nag-away sila, habang si kanya ay nagsikap na pigilan si Audrey sa pagprotekta sa sanggol. Magaling si Mark sa pakikipaglaban dahil sa kanyang training, ngunit si Audrey ay walang karanasan at madaling nalupig ni kanya. Dumating si Juana kasama ang iba pang mga pulis, tinihil ang labanan at nagplano. Nangako si Mark na tutulong kung mapapante sila ni Sua sa doktor para sa sanggol, at nang sila ay huminto para magkampo sa gabi, sinabi ni Mark na mayroon lamang isang alien sa ship. Nagtaka sila kung ang mga tao sa loob ng mga robot ay maaaring mapalaya tulad ng ginawa ni Jared. Kinabukasan, ginaising si Mark ni Juana ng baril. Agad siyang iniligtas ni Sua at binaril si Juana ngunit hindi pinuruhan, pinigilan siya ni Audrey. Sinuri niya ang sanggol na biglang naging isang bata na sa isang gabi. Ang grupo ay umalis na bihag si Juana at nakarating sa isang sinaunang templo, sa ilalim ng kung saan nagtatago ang mga kartel. Nakakulong si Juana sa selda at dinala ang bata kay Dr. Harper, na kinumpirma na ang bata ay may lagnat. Habang si Mark ay nagtataka kung maaari niyang pagkatiwalaan ang lugar na ito. Ipinaliwanag ni Sua na ito ay itinayo ng digmaan upang depensahan ang kanilang sarili mula sa mga atake ng Amerikano, kaya kung nakakatagal sila sa USA, sa ilang sandali, nagpahayag si Harper na ang bata ay hindi tao. Tumakbo si kanya sa takot at iniwan bag, pinadaan si Harper upang mahanap ang itlog. Nang subukan ni kanya na ilayo ang bata dahil sa pagiging kaaway, pinigilan siya ng iba, at ipinaliwanag ni Mark sa kanya ang mga eksperimento na nakita niya, na nangangahulog ang biktima rin ng bata. Pagkatapos ay nagbigay ng buong paliwanag si Harper. Pinaliwanag ni Harper kung bakit mabilis lumaki ang bata at malapit na itong mamatay. Kailangan ng bata ng dugo, kaya itinaas ni Mark ang kanyang braso at sinubukan ito sa kanyang dugo. Kinabukasan, ang bata ay malusog at mabuti na, gamit ang itlog na natagpuan ni kanya. Naglunsad si Harper ng maraming pagsusuri at nadiskubre ang blue light na naglalayong i-brainwash ang kanilang mga utak. Napaisip siya na ang mga alien ay tinuturing pananim ang mga tao sa Earth, at sa ilang milenyo, bumabalik sila upang mag-ani. Dito gamit ang itlog at dugo ng bata, na-develop ni Harper ang isang serum na ilagay sa loob ng dim cannon, at ang isang liwanag na magpapalaya sa mga robot na kontrol ng alien.
Nag-uumpisa na ang labanan, at sina Audrey at kanya ay lumabas upang maglagay ng mga patibong. Ipinadala ng kapitan ng isang malaking robot upang atakihin si Audrey. Aktibo si kanya ng isa sa mga patibong ngunit isang gasgas lang para sa alien technology, kaya pinagbabaril niya ito. Pagkatapos, tumakbo si kanya sa minefield. At habang sinusundan siya ng alien, natapakan ng alien ng bomba. Habang papaatras si kanya, aksidente niyang natapakan ng mina. Alam niyang walang paraan para makatakas, kaya nagpaalam siya sa kanyang kapatid, at nang lumapit ang robot, tinanggal niya ang kanyang paa. Sumabog ang mina at wasak silang dalawa. Habang kapitan na ay papunta sa templo, iniisip ni Mark na dapat nang umalis, ngunit sabi ni Sua na hindi titigil ang kanyang mga tao sa pagtatanggol. Kahit mababa ang tsansa, binigay ni Mark ang serum upang subukan itong ilagay sa kanyan habang ang iba ay nakikipaglaban sa alien. Naglalagay ng mga patibong ang mga kartel sa buong daan at tunnels at iniwan ni Mark ang bata sa silid kasama ang sibilyan. Nakaalis si Mark at pumunta ang mga robot na alien. Nakapagdulot ng malaking pinsala ang mga pampasabog at ginamitan ng mga armas ng mga kartel ang mga robot. Pinaulanan nila ang mga robot ng bala at tinangkang sunugin ni Sua ang tunnel, ngunit nagulat sila na nakarating ang alien. Naubos ang kasama ni Sua at dito nilabanan niya ang kapitan ng spaceship. Sinunog niya ito at sumabog ang tunnel at tumakas. Pinuntahan ni Sua si Wana upang hingin sa kanya na lumaban din. Pagkatapos ay sinubukan nilang tumakas sa tunnel. Samantala, si Mark ay nakikipagsapalaran at pumasok sa spaceship. Naalala niya ang ginawa ni Jared, kaya gumawa din siya ng butas sa pader upang makarating sa cannon room. Nakita ito ng isa sa mga gwardiya, kaya nagpadala ang kanan ng liwanag upang subukan na kontrolin ng mga taong lumalabas, ngunit naalala ng lahat na isara ang kanilang mga mata. Hindi nagawa ng bata pero prinotektahan siya ng sariling mata. Isang tao ang nagpaputok ng rocket at pinasabog ito. Lumitaw ang isa pang robot na sinakyan ng kapitan at nagsimula na itong magwasak. Lahat ay nagsimulang lumaban at nang isang lumapit ang kay Audrey at sa bata, pinigilan ito ni Harper at nailigtas sila. Pati si Sua gamit ang patalim pinatay niya dalawang alien. Ngunit si Harper ay di nakaligtas. Sa loob ng spaceship, nagkatagpo si Mark at isang alien dito sinugod siya. Sa gitna ng laban, nahulog ang singsing ni Rose, kaya naiisip ng alien na si Trent ito. Ngunit dahil hindi pa nakakapag-shake off ng buo ang control sa kanya, itinulak ni Mark si Trent sa mas mababang antas upang mailigtas ang sarili niya. Pagkatapos ay kinuha niya ang itlog mula sa mga halaman, nag-inject ng serum dito. At itinapon ito sa beam, na nagpabago ng kulay ng liwanag mula sa asul patungo sa pula. Nabalitaan ito ng kapitan at binasag niya ang beam cannon sa pamamagitan ng kanyang robot, at tumalon si Mark pababa ng spaceship upang hindi mamatay kasama nito. Kasama ni Sua at Wana, nagtulungan silang protektahan ng mga babae, at nang akmang lalapit na ang kapitan, bigla itong sinugod ng isa pang alien na si Trent. Nakasakay si Trent sa spaceship na ninakaw niya sa kapitan at dito ay naglaban sila ng kapitan at amba si Trent. Sa kabilang banda binigyan ni Mark si Sua ng espada at kinuha ang rocket launcher, at tinera ang kapitan. Lumalaban si Sua at Wana sa mga robot na may utak ng tao, ngunit sa kasamaang palad si Wana namatay. Bumaba si Audrey para tumulong sa labanan, at inilapag ang bata, ngunit ang bata ay pumunta sa spaceship. Dito ay merong pinindot ang bata at human na ulit ang spaceship. Napansin ng kapitan kaya papatayin niya sana, ngunit dumating si Mark upang protektahan siya at itinulak si Trent pababa. Pagkatapos nito ay kinuha ni Trent ang cannon at binaril si kapitan, sa wakas ay pinatay niya ito. Ang pagputok nito ay nagpakita ng isang pula na liwanag sa kalangitan, na nagpapalaya sa lahat ng mga tao na nakakulong sa kontrol ng utak. Sa wakas ay nagkasundo ang ama at anak, at nang pick upin ni Audrey ang bata, nagpasya siya na ito ay tawagin na Rose. Ilang buwan pa ang lumipas. Si Rose ay isang kabataang babae at kapitan ng spaceship na kanilang binuo gamit ang mga piraso ng alien na teknolohiya. Ang kanyang mga kasapi ay binubuo ng mga tao at mga taong nakakulong sa katawan ng robot, tulad ni Trent. Sasama-sama ay handang silang lumipad patungo sa planeta ng mga alien at itigil ang kanilang pagbabalik pa. Salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-like and share para sa marami pang exciting na videos.